I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. A shout out sa inyo mga kababayan. Gusto nyo yung kakaibang news? Okay. Ito. Babasahin natin mga kababayan. Nako, alam nyo ba, ito si Madam Sara. Grabe. Lagi siya talagang napupuna. Hindi sa mga ibang bagay. Pagdating sa pera, mga kababayan. Ito si Secretary Gadon. Nako, talaga mayroong siyang ibinunyag. Di ba mayroon tayong in-upload dito mga kababayan na humingi si Madam Sara na na budget 2 billion. Di ba nagulat kayo? Ito another pera na naman, no? Kayo na po ba kayo na po ang bahala maghusga mga kababayan. Para kumpleto Ricardo, babasahin po natin ito tingnan nyo ito. Sabi po ng Pilipinas Today, pagkatapos nitong basahin natin, titingnan natin yung isang post, no? Ayon kay Gadon, maaari isanang magamit ang pundong ito sa ibang mga proyekto tulad ng pagbibigay ng pagkain at pag-aangat sa buhay ng mga naghihirap na Pilipino. Anya, unimaginable. Ay nako, talaga guys, unimaginable. Hindi mo akalain, no? Sa iyong kaisipan ang ginastos para sa labis security ng isang individual. Wow! Nako! Tuloy. Dagdag pa ng kalihim, hindi na sana umano siya magbibigay ng reaksyon kung hindi dahil sa ridiculous exaggeration ni Senator Ronald Bato de la Rosa at iba pang mga personalidad. Agoy. Tinawag din ni Gadon na outrageous misallocation of resources ang sitwasyon at tinawag ang mga mababatas na busisiin ang budget ng OBP. Okay? Tama naman po yun guys. Dapat talaga usisain ng mga kongreso, 'di ba? Dadaan sa kongreso 'yan, yung mga budget every year. Di ba may upload tayo na 2 billion plus ang hiningi ni Sara, yung budget niya sa itong 2025. Ang daming nag-reaction doon mga kababayan. Kasi sabi niya, bakit daw si Leni Robredo nung last 2022 ang nagiging budget niya is 703 million lang. Bakit ito si Sara humingi ng 2 billion plus? Di kayo naloka. Kakaiba ito mga bes. Diretso. Ayan Ayan Gadon, 500 million government funds para sa security ni BP Sara. Oh my goodness, kakaiba ito guys. Ibinunyag ni Presidential Advisor for Poverty Alleviation Security Larry Gadon na gumastos ng mahigit 500 million ang gobyerno para sa 433 na membro ng security detail ni Vice President Sara Duterte. Oh my goodness guys. Antindi ni Madam. Antindi talaga mga guys. Malamang magre-react ang ibang mga kababayan. And siyempre very proud na naman ang mga DDS. Di ba? Hindi mo pera yarn. Yan ang sinasabi nila kay Pangulong Marcos Jr. pag nagpo-post ako ng mga magagandang programa na sariling idea, no, ni Pangulong Marcos Jr. yung pagtutulong sa mga magsasaka. Yung mga nagko-comment, mga anti-Marcos, hindi mo pera yarn. Kumusta naman kaya ito? Edi ibalik natin sa kanila. Hindi mo pera yarn. Ito, basahin natin nga yung mga nagko-comment. Tingnan nyo yung mga nagko-comment, mga kababayan. Dapat secured ang BP kasi designated Joe Barbarian to become BAW.
Sabi naman ng isa, game na, umpisa ng batuhan. Hindi po batuhan yan. Ang tinitingnan dito, yung pera ng bayan. Kung paano gastusin ng tama. Kayo naman, Itong mga anti-Marcos na ito, no? Nakakawang Pilipinas, ang dami nilang nagpapaligsahan upang madaling maubos ang laman ng kaba ng bayan. Ewan ko sa inyo. Ayan, Ayan, tingnan nyo. Basahin natin na bahagya, guys, para makita nyo. Magpa-check up. Sabi na kayo, wala na sa tamang pag-iisip nyo. Natural lang na i-expose ni Secretary Atty. Gadon ang katotohanan dahil ang budget ay na yan galing sa kaba ng bayan na dapat man malaman ng taong bayan. Mga sira na utak ninyong mga, ayan. Ala kayo, mga kababayan. Anyari. Mag-ingat sa susunod na Pangulo, mga besa. How many school buildings will 500 million build for the Pinoy's learner? I hope and I wish ganun sana nung siya ay naging sekretary ng DepEd. Alam nyo, guys, ang daming sa bawat region na kailangan ng tulong, lalo na sa mga school building, sa totoo lang. With the statement, Mr. Secretary, you are added on the shit list of the BP. Lintik lang daw ang walang ganti. Naloka ako. Tama. My goodness, she might think she shall inevitably be the next chief executive. That is why she now behaves as such. Imagine how brazen face and callous conscience she has. I couldn't imagine how fearlessly she was with such a barbaric behavior. Could publicly pronounce concern for people while she act inimically to the public welfare and interest. Oh my goodness. Narinig nyo yon, mga beswa? Dapat talagang busisiin yan dahil pera ng bayan ang tinustos sa luho ng isang katerbang security. Daig pang presidente ng Amerika. Ay, si Pangulong Marcos Jr., guys, ang kanyang security, sabi ni Secretary DOJ, mas marami ang security ni Sara Duterte. Totoo yun, guys. Kung mayroong video tayo dyan. Kung matindi pala ang takot sa mga multo nila, di wag na lang tumakbo. Ang tunay na public servant, walang takot na hinaharap ang panganib na kailangan niya kaharapin upang makapaglingkod sa bayan. Wala na ngang nagagawa, naglulustay pa. Magkaroon na naman sana kahit katiting na hiya sa mamamayang Pilipino. Agay! Tama. May tama dito, guys, no? Dapat nga, yung pera kasi, dapat napupunta sa tama. Ibabalik sa mamamayang Pilipino. My goodness, ewan ko na lang, guys. Sabi ko sa inyo, bahala na kayo mag-comment kung anong masasabi nyo dito. Tama naman si Gadon. Siguro napakalaki ng payroll niya monthly sa dami ng security details niya. Buhay prinsesa, imbis na yung taong bayan ang pinagsisilbihan, siya yung pinagsisilbihan. Oy, may tama na. May tama si sir. Nakulo, naloka ako. So, but anyway, guys, ayan, mahaba ito. Grabe. Nagre-react ang taong bayan tungkol dito. Titingnan natin, mga kababayan, yung isang post ni Atty. Gadon. Sabi po, guys, ni Atty. Gadon dito, lumilitaw na tumatanggap ng 50,000 kada buwan ang 433 security ni BP Sara sa loob ng 2 taon. Oh my goodness. Nangangulugan ng higit sa 20 million kada buwan. At sa loob ng 24 buwan, ito ay umaabot na nakakagimbal na 480 million. Oh my goodness. Siyempre, guys, yung mga DDS, todo depensa yan. May puon nila yan Pero hindi tama. Yung paggamit ng pera, mga kababayan. Dagdag pa niya na may datos na madaling hanapin online na nagpapakita na ang Office of the Vice President ay gumastos ng 55 million mula 2012
2022 hanggang 2024 para sa special duty allowances ng mga military at uniform personnel. What the heck? Talaga mga beswa? Hala kayo. Oh, anyari. Well, I think dapat itong, dapat itong mga mambabatas natin sa Kongreso, busisiin na mabuti yung budget ni Madam Sara Duterte, guys. Kailangan busisiin yan. Para sa mga taong 2019 to 21 o sa panahon ng termino ng nakaraang Vice Presidente, ang OBP ay gumastos lamang ng nakatakdang 5.7 million. What the heck? Kada taon para sa special duty allowances. Yay! Talaga? Si Madam Leni Robredo yun, guys. Aboy, ang ano lang, 5.7 million lang. Ikukumpara mo kay guys, kay Madam Sara Duterte. Ay, grabe. Antindi, mga kababayan. Oh my goodness. Oh. Hala kayo. Hala. Ewan ko, mga besyo. Ayan, government spends nearly 500 million for BP security. Tuloy natin nga. Spends nearly 500 million for BP security. Tuloy. Oh? Basahin natin para kumpleto, Ricardo, no? The government has spent nearly 500 million for Vice President Sara Duterte. 433 security details. Presidential Advisor on Poverty Alleviation Larry Gadon said Sunday. Talaga naman, oh. Timing lang si Secretary Gadon, guys. Pag napuno, ayan. Puputok ang bulkan. My goodness. Sabi pa dito, that huge amount could have been put to better use, such as feeding the hungry and alleviating the poor, Gadon said. Oo, tama po yun. 'Di ba? Sa laki ng pera na yan, ang dami natin, guys, na mahihirap na mga kababayan. Although sasabihin natin, mga yan yung talagang makikita nyo sa mga kalye, 'di ba? Talagang nagmamalimos sila. Oh. Well, mayroon naman programa ang dyan ang DSW. Mayroon naman talaga. But siyempre, ang sanabi ni Secretary Gadon, dapat igastusin sa tamang paggastusan. Siyempre, ang dami nating mahihirap na kababayan sa bawat region. Tandaan nyo, sa Region 1, Region 2, tingnan nyo yung mga kababayan natin, mga Pilipino, sa liblib na lugar. Sobrang nahihirapan sila. Sa totoo lang, may nakikita ako sa mga vlogs doon sa may kabundukan. Ang dami doon. Sabi dito, although may 4-piece, guys, pero hindi po sapat yun. No? At least, nakakatanggap sila. Ito, tuloy. Sabi, he claimed that the Vice President has maintained 433 security personnel for the past 2 years. It's earning an estimated salary of the 50,000 monthly. Ay, wow, chosyang. Ang laki. And of course, guys, tuloy. That translates to over 20 million a month. Ayan. 480 millions in 24 months. Gadon pointed out. Gadon also cited online that data showing that the Office of the Vice President, OBP, spent 55 million from 2022 to 2024 on special duty allowances for military and uniform personnel. Grabe. Malorky na akes. Tuloy natin, mga kababayan. Although nabasa natin na ito. The Presidential Anti-Poverty Advisor told the Manila Times that he would have kept quiet on this issue if not for the ridiculous exaggeration of some people like Senator Ronald Bato de la Rosa calling on a private citizen group to augment the security of BP Sara as if there is a constant imminent grave threat, a danger to her life. Diba? Nanawagan ito si Senator Bato. Diba, tinanggalan siya ng security guard na 75. Alam po natin, 433, pag tinanggalan mo ng 75 na security guard, diba 300 plus pa ang naiwan? 320 ba? Or something?
So, bakit kailangan pa tumawag ni Senator Bato ng privatizing group para kay Sara Duterte? For what, di ba? O, ganun naman pala eh. Dapat marami palang ganun naman pala eh. Bakit hindi na lang magbayad ng private na tao para mag-secure kay Sara Duterte, mga kababayan? Di ba parang tapos kalaunan, binanatan mo pa ang PNP? Sabihin mo na political harassment ang ginawa sa pagtanggal ng 75, what the heck? Mas kailangan ng bayan po yun, yung mga pulis. Sabi nga ni PNP Chief Marbel na medyo kulang, no? Kaya nagbawas naman talaga siya, not only the Vice President but the others, nagbabawas talaga. So, well, kayo na pong bahalang humusga, mga kababayan. Sabi dito, I have nothing against VP Sara personally. I am just seeking justification on the issue. Oo naman guys, pero kailangan magiging mapanuri din tayo pagdating sa mga ganitong paggamit ng pera ng kabanang bayan. Kasi ang daming problema, no? Ang daming nagugutom. Ang daming nangangailangan. Kaya nga ginagawa ni Pangulong Marcos Jr. Tumutulong siya. 'di ba? Sa bawat region. Ganun dapat, no? Tama yung isang nagko-comment kanina, 500 million, ilang school building ang magagawa nun. Tama. For the yearly 2019 to 2021, or during the term of Vice President Duterte's predecessor, the OBP only spent of 5.7 million each year for especially duty allowance, he said. The amount was a far cry from the 25 million allocation for the same allowance until this year, Gadon said. Laki, no? Biro mo, 5.7 million. Ikumpara mo sa 25 million. Oh my goodness. Ano guys, ang kapalagayan nyo? Hindi na naman makapalagay. Masashock na naman kayo. Mayroon... Ito guys, mayroon ako uling, mayroon uli akong i-upload dito sa TikTok ko. Okay? Well, anyway. Na-i-upload ko na kasi sa ibang account ko ito. Yung itong susunod. So anyway guys, ako no comment mga beswa. Ito guys ay well, maraming magre-react dito for sure. So anyway guys, maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload video. Ayan. Bye and baboos. God bless Philippines.